So ito po mga ka-GM, oh. Yan sa preno niya. Scoring na yung kanyang brake rotor disc. Tapos dito, tinanggalan natin yung lock saka yung tornilyo niya. Yan, oh. Kung makikita nyo, nag metal to metal na siya. Wala na, ubos na yung kanyang brake pads. Yan. So yan po, pagka preno po yung ano, yan. Yung maingay, pacheck nyo na po agad sa mga trusted mechanic ninyo sa mga may sakyan na ganito. So yan po, at napakadelikado po ito, no? Ito po yung nagpapatigil sa sakyan para huminto habang tumatakbo. Kaya napaka-importante po ang preno. Yan po yung pinaka-importante sa lahat. So yan, bali ano to, lalaki pa yung gastos nito dahil kukotisyon natin itong ano nito, brake rotor disc saka bagong brake pads. Pag inaprobahan ng customer, papalitan natin. Pero pagka hindi niya naprobahan, baka i-resurface lang natin to. So ayan, kasi pwede pa naman siyang i-resurface. Yung thickness niya rito, pwede pa siya. Yan, no? Dito sa likuran, yung kanyang electronic sparking brake dito. Ganun din mga ka-GM. Ubus na rin yung kanyang brake pads. Manipis na siya. Yan, no? Kailangan na rin natin palitan ito para hindi mapalaki yung gastos ng customer natin, no? So ayan. So ito na po yung bago nating parts, yung rear brake pads saka yung front brake pads natin. Dito, kung makikita ninyo, ito yung rear brake pads na luma saka yung front. Yan. Talagang metal to metal na siya mga ka-GM, kaya kailangan po siyang palitan, no? Yan, dahil ano to, isa itong Ford, kaya yung parts natin Ford din siya. So dito, siyempre check natin itong kanyang mga sliding pins na to, yung gumagalaw. Tapos ito, sa kanyang rear parking brakes sa electronics, pwede nating pihitin lang manual yan mga ka-GM. Pipihitin lang natin yung long nose dito. Kasi may dalawang pinaka-guide naman siya para mapihit. Long nose lang pampihit natin dyan, pwede na yan. Tapos ito, lilihain natin ng konti ito sa likod. Kasi sa likod, makinis pa naman yung kanyang rotor disc, no? Brake rotor disc. So ayan po, at doon sa harapan ay i-resurface lang natin. Kasi yun yung ano ng customer natin, i-resurface lang muna. Yan, so bali napalubog na natin yung kanyang brake piston caliper mga ka-GM, no? Para pumasok siya dito sa brake pads niya rito. Pinaikot lang natin ng clockwise yan. Ginamit natin itong long nose, pampaikot dito. Yan, dyan natin inano, tapos pinaikot natin ng clockwise. Ito pala, papalitan din natin ng 4 na gulong. Ito, bali kinotation natin, inaantay lang natin yung approval ng customer natin dito sa kanyang gulong. Kasi may mga tama na rin yung kanyang gulong. So yan, bali kakabit na lang natin mga ka-GM. Yung pagkabit po ng ano, ng brake pads, no? Dito sa inner saka outer. Yan po, yung inner may baliktaran po yan. May right hand, may left hand. So makikita nyo yung arrow niya dyan, yan, oh. Kailangan po yan hindi magkabaliktad mga ka-GM. Ito yung left side natin, ito naman yung right side natin. So ito, bali ni-resurface natin yan, napakakinis na siya. Nagmukhang bago. Yan, makinis na at ayos na yan. Ito yung importante dyan mga ka-GM, oh. Yung inner side, mayroong left and right yan. Kailangan hindi magkabaliktad. Kasi pagka nagkabaliktad, iingay siya or madaling maupod yung brake pads niya, no? Yan po, ito yung inner side, may arrow. Ito yung sa left side, yung sa isa, kinabit na natin yung right. Tapos niresurface natin to. Yan, oh, napakakinis na siya, oh. Nagmukhang bago.